أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na napakagandang pagmasdan ang mga nakakamanghang tanawin sa mundo, kaya madaling maakit at madali tayong mahibang na ang ating kalooban at puso ay mahihikayat maitutuon sa ganitong mga makamundong bagay. Bagay na kung saan dahilan kung bakit nagagalak ang isang alipin ng Allah na kagalakan na patungo sa kahibangan. Kagalakan na pagkahibang sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa yawma taqumu as-saatu yaqsimu mujrimuna ma labistu ghayra sa'atin kadhalika kanu yupakun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at araw kung saan tatayo ang oras na manunumpa ang mga salarin na hindi sila nananatili bukod sa isang oras, gayon din ang dati nilang pinagpapasubalian. Kaya nakakawili ang mundo na dahilan kung bakit nahihibang ang tao at nagagalak na dahilan kung bakit nakakalimot. Na ito ay ginagamit na bitag ni Satanas sa dahilan para makalimot ang tao at para makalayo sa gawaing pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ya'iduhum yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Sinabi ng Allah sa Quran, pangangakuan sila at paasahin at hindi sila pangangakuan ni Satanas kundi pangdaraya. Pandaraya na malilin lang ang tao na kagalakan na kahibangan. Kaya binanggit ni Ibn Qayyim, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong 6 na bitag si Satanas na masigasig para manalo laban sa mga anak ni Adam. At kung hindi makakayanan, ay lilipat siya sa ibang baitang. Una, sa paghihikayat sa pagtatakwil. Ikalawa, paghihikayat sa bid'ah. Ikatlo, paghihikayat sa paggawa ng malalaking kasalanan. Ikaapat, paghihikayat sa paggawa ng maliliit na kasalanan. Ikalima, paghihikayat na maging abala sa mga mubahat, sa mga pahintulot kaysa sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghihikayat sa pagtatalik sa mga mababang antas na gawain, sa paghihikayat sa pagtangkilik sa mga bababang antas na gawain kaysa paggawa ng mataas at maraming gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam natin na ang mundo ay sadyang napakaganda. Kung atin itong pagmamasdan, tututukan ng oras na makikita natin na luntian. At nandito ang mga nakakamanghang mga tanawin, nakakamanghang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan para maakit ang puso na maituon niya ang kanyang oras dito, na dahilan kung bakit mahihibang ang tao at dahilan kung bakit makakalimot. At dito mawiwili ang tao sa mundo, na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inyulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha payanduru kayfa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat bin nisa. Inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang mundo ay matamis at luntian, at sa katiyakang ang Allah ang tagatala sa inyo doon, at sa katumingin kung paano kayo gumagawa, kaya't katakutan ninyo ang mundo at katakutan ninyo
ang mga kababaihan, kaya sa katotohanan ang unang pagsubok noon ng maangkan ni Israel hingil sa mga kababaihan isinalaysay ni Muslim. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang mundo ay kulungan ng mananampalataya, na ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga hangganan na ating susuungin dito sa mundo, at binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga limitasyon na kung saan sinabi ng Allah, wa tilka hududullah, at iyon ang hangganan ng Allah. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay kulungan ng mananampalataya at paraiso ng walang pananampalataya. Na hinalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang alipin na tulad ng isang bilanggo, sapagkat ang bilanggo, lahat ng kanyang gawa, lahat ng kanyang kilos ay merong limitasyon, na kung saan limitasyon sa pagkain, limitasyon sa kilos at galaw at pananalita at pananamit, at lahat ay merong limitasyon ang binigay sa isang bilanggo. Merong limitasyon ang ibinigay sa pamumuhay ng isang bilanggo, kaya't ito'y hinalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang mananampalataya na tumatahak dito sa mundo na kanyang sinusuong na merong limitasyon ang kanyang pamumuhay at merong hangganan ang kanyang buhay, hangganan na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hangganan na hindi niya lalampasan, wa tilka hududullah, sinabi ng Allah sa Quran, yan ang hangganan ng Allah. At ang mananampalataya ay merong hangganan ang kanyang buhay na kung saan merong haram at halal ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dun siya tatahak at dun lamang siya, hindi niya hihigitan ang hangganan na manatili siya, isagawa niya ang mga halal. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya tayo dapat maniwala, dapat tayong makinig na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadil lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sinabi ng Allah sa Quran, o aming Panginoon, tunay na aming narinig ang isang tagatawag na nananawagan sa pananampalataya. Maniwala na kayo sa inyong Panginoon, kaya't naniwala po kami. O aming Panginoon, kung ganon, patawarin mo para sa amin ang aming mga pagkakasala at tanggalin mo po sa amin ang aming mga pagkakamali at bawiin mo po kami sa nakabilang sa mga mabubuti. Mga kapatid sa pananampalataya, panalangin minimithi ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may pananalig katapatan na dumadaing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa batas at pangangaral at sa mga tungkulin at pananagutan ay pinagsama-sama na lahat iyan ng Islam para hindi tayo maligaw tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pansamantala ang kagalakan na nakakahibang. Kaya kung titingnan natin, tayo'y mamulat na kinakailangan na tayo'y nakatuon sa ating patutunguhan na ating pinagsisikapan, ang kabilang buhay na ating paghandaan. Ito ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakaru bainakum wa takataru fil amwali wal aulad kamatalil gaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu patarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa magfiratum minallahi wa ridwan wa may hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin ninyo na ang buhay sa mundo ay tanging laro at libangan at palamuti at kayabangan sa mga pagitan ninyo at paramihan ng mga ari-arian at mga anak. Kagaya ng isang ulan na pinamangha ang mga magbubukid
sa kanilang mga taniman at pagkaraan ay tumutuyo at saka makikita mo itong naninilaw at pagkalipas ay magiging dayami at sa kabilang buhay ay merong kaparusahang napakahigpit at kapatawarang mula sa Allah at kaluguran. At ano ba naman ang buhay sa mundo kundi isang kagalakang kahibangan. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kahibangan na kagalakan na sanhi ng magiging pag-aksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay na maitutuon ng tao dahil sa kanyang kahibangan ang pagkalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahibangan ng tao na dahilan kung bakit siya napalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagalakang kahibangan na hindi niya naisip na ang kabilang buhay ay ito ang tunay, na ang mundo ay pansamantala. Kaya maglibang ka at huwag magpahibang dahil ito ay nagpapalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, na kung saan ang tao sa iba't ibang aspeto na kung saan sa makamundong bagay ang dahilan kung saan niya itinutuon kung bakit siya nahibang. Pagdami ng kayamanan, pagdami ng ari-arian, paghangad ng katanyagan, pagkaroon ng posisyon na kung saan dito ay isang kahibangan kung siya ay makalimot sa Allah. Oras na kanyang inaksaya dahil dito na hindi niya itinuon sa pagsunod sa Allah, paggawa ng kabutihan na alam natin kung ano ang inobliga sa atin ng Allah, ngunit dahil sa kasiyahang kahibangan, ito'y pinagwalang bahala ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Sinabi po ng Allah sa banal na Quran, at dati mayroon siyang mga prutas kaya kanyang sinabi na kanyang kasama habang nagkukwento ito, ako ang mas marami pang kayamanan kaysa sa iyo at malakas pa sa mga tao, at pumasok siya sa kanyang halamanan habang mapang-api sa kanyang sarili. Sinabi niya, hindi ako umaalala na maglalaho ito kailanman at hindi ako umakala na magaganap ang oras, at kung sakali mang pabalikin ako sa aking Panginoon ay sadyang makakahanap lang ako ng mas mainam pa kaysa rito na babalikan. Kaya dito makita natin dahil sa kanyang tinamasa na pagpapala ng Allah, at dito na kung saan nagkaroon siya ng kagalakan na kahibangan na dahilan kung bakit siya'y nagmalaki, nagmataas at nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi niya inisip na merong hangganan at merong kabilang buhay tayong patutunguhan. Maglalaro, maglilibang, magsusuot ng magaganda, magpayaman at magparami ng anak basta sa ikalulugod ng Allah at ayon sa kanyang kalooban ay walang mali, ngunit lumalampas ang iba na kung saan sila ay umaabuso, sila ay nakakalimot dahil ang buhay sa mundo ay para lamang sa Allah. Kabilang isang Muslim na ang buhay sa mundo ay para lamang sa Allah, na sinabi ng Allah sa banal na Quran, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sinabi ng Allah sa Quran, sabihin mo katotohanan ng aking pagdarasal at aking pag-aalay at aking buhay ay aking kamatayan ay para sa Allah na Panginoon ng sanlibutan. Mga kapatid sa pananampalataya, kahibangan sa pagpaparami ng tagahanga, kahibangan sa pagiging tanyag, kahibangan sa pagkakaroon ng posisyon, kahibangan sa pagkakaroon ng mga anak na obligasyon na ngunit hindi na isa sa buhay ang Islam, kahibangan sa mga bagay-bagay na kung saan na hindi nila naiayon ang kanilang buhay sa kautusan ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusahum yawma tujzauna adabul huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Sinabi ng Allah sa Quran, at sino ang higit na mapang-api kaysa gumagawa-gawa tungkol sa Allah ng kasinungalingan, o kaya ay nagsabi na pahayagan rin ako habang hindi naman siya napahayagan, at ang sino mang nagsabi nagpababa rin ako tulad sa ipanababa ng Allah. At kung makikita mo ang mga mapang-api sa oras ng mga pasakit ng kamatayan, habang ang mga anghel ay mapag-abot ang kanilang mga kamay, ilabas na ninyo ang inyong mga kaluluwa, dahil gayon ay gagantihan na kayo ng kahiyahiyang kaparusahan sa inyong pinagsasabi noon laban sa Allah na wala namang katotohanan, at kayo noon sa kanyang mga talata ay nagmataas. Kayong sa inyong mga talata ay nagmamataas, kaya ito ang kahihinatnan ng mga taong ito. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya at ganun din na kahibangan na kung saan nagsasalita ng masama dahil sa kahibangan, nagsasalita ng mga bagay-bagay para makuha ang simpatsya ng mga tao, nagsasalita ng kahibangan para purihin siya ng tao, nagsasalita ng mga bagay na kahibangan para pagkatiwalaan siya ng tao, bagkus na hindi niya namamalayan na ito ay labag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُلْحِقُونَ إِلَّا دَهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Sinabi ng Allah sa Quran, at kanilang sinabi, hindi naman ito kundi pamumuhay natin sa mundo, na tayo ay mamamatay at mabubuhay, at walang makakasawi sa atin bukod sa panahon, at wala naman para sa kanila hingil roon na anumang kaalaman, hindi sila maliban umaakala. Mga kapatid sa pananampalataya, pag-aakala nila na dahilan kung bakit sila naibulid sa kasamaan, dahilan kung bakit sila nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil sa kanilang kahibangan, nag-akala na ang mundo ay umiikot lamang sa kanya, na kailangan siyang pansinin, na inaakala niya na ito ay sa pamagitan ng kanyang mga nakamit. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, magpakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga tao sa sobrang kahibangan dahil sa pagkaligaw, sinabi ng Allah sa banal na Quran, dahil sa kanilang kahibangan na sila'y naligaw, may yahdillahu pahuwal muhtad wa may yudlil paulaika humul khasirun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang sino mang gagabayan ng Allah, kung gayon siya ay magagabayan, at ang sino mang kanyang ililigaw, magkaganon sila ang mga talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kaya tayo bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo'y huwag tayong mahibang dahil sa kagalakan kung bakit nahihibang ang tao. Kaya dito makita natin na ang buhay at ang saya na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa may hayatud dunya fil akhirati illa mata. Sinabi ng Allah, si Allah ang nagpapalawak ng biyaya para sa sino mang kanyang nanaisin, at nagtatakda at kasiyahan sila sa buhay sa mundo, at anuman ang buhay sa mundo hingil sa kabilang buhay kundi kagalakan. Kaya ang tunay na kagalakan ay ang kabilang buhay na hindi magmamaliw, na walang katapusan, na walang kalungkutan, at dito makikita ang kagalakan, katiwasayan at kapanatagan. Ngunit ang masamang bunga ng kahibangan na kung saan si Ubay bin Khalaf, naway sumpain siya ng Allah, ay dumating sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala habang nasa kanyang kamay ang nadudurog na buto, at kanya itong pinino
talino at sinaboy sa hangin, nagsabi, O Muhammad, umaangking ka ba na sadyang bubuhayin ito ng Allah? Kaya't kanyang sinabi, Opo, papatayin ka ni Allah ang kataas-atasan at pagkatapos ay bubuhayin ka muli at pagkatapos titipunin kanya sa apoy. Nabanggit ito sa Ibn Kathir. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya. Kaya lahat ay walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na pinagkalooban ng mga talento, talino at katungkulan at kayamanan, kung sila ay nahibang nagalak dito, na sila ay nahibang, sinabi ng Allah sa Quran, Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jami'an wa la yus'alu an dunubihim mujrimun. Sabi ng Allah sa banal na Quran, sinabi niya, tanging binigyan lamang ako nito, sanhi ng kalaman na meron ako, hindi ba ganyan nalalaman na talagang winasak ng Allah ang bago pa sa kanya ang ilang mga henerasyon ng mas higit pa kaysa sa kanya sa lakas at mas marami pang nalikom at hindi tatanungin ang mga salarin hingil sa mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalataya, lahat tayo ay tutusin pagdating sa kabilang buhay, kaya huwag tayong mabulid sa kahibangan na pansamantala na kagalakan. Kaya kung titingnan natin, nahibang ang mga Quraysh sa kanilang lakas na nag-aakala na dahil sa kanilang lakas at talino nakamtan nila ang mga ganitong bagay. Ngunit sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubki wa la tadar lawahatu lil bashar alaiha tis'ata ashar. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kaya itatapon ko kayo sa sakar, impyerno, at meron na bang nagpahiwatig sa iyo kung ano ang sakar? Wala itong ititira at walang iiwanan bilang pangsunog sa mga balat. Meron doong 19 na bantay. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, bakit binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag at ipinabatid sa atin ang mga itong pangyayari para ang tao ay magising at hindi mahibang sa kagalakan. Kwento ayon sa tafsir ni Qurtubi sa talata na kung saan sa pagyayabang ni Ibnu Abu Qabsa dahil sa kanyang lakas na kaya niya ang 2 bantay ng impyerno, sinabi ni Abu Jahal sa mga Quraysh, wala inawa kayo ng inyong mga ina, naririnig ko si Ibnu Abu Qabsa na nagsabi sa inyo na ang tagabantay ng impyerno ay 19 habang kayo ay marami, kaya't kayang-kaya na ang 10 sa inyo upang atakihin ang isa sa kanila. Mga kapatid sa pananampalataya, natandaan natin na ang kabilang buhay, tandaan natin ang sasabihin sa kabilang buhay. Sinabi nga ng Allah sa Quran, kannahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiratan asiyatan aw duhaha. Sinabi ng Allah sa Quran, kung baga sila sa araw na yaon ay makikita nila ito na para bang hindi man lang nananatili bukod sa hapon at umaga man roon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na tanong ni Malik na bantay ng impyerno, sasabihin sa kanila, sinabi ng Allah, qala kam labistum fil ard adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adibin fas'alil adina qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'malun. Sinabi ng Allah sa Quran, kanyang sasabihin, gaano pa kayo katagal na malagi sa kalupaan ng mga bilang na taon? Kanilang sinabi na malagi lang kami ng 1 araw o kabahagi ng araw. Kaya't tanungin mo po ang mga mangbibilang. Sinabi niya, hindi kayo mananatili bukod sa kakaunti kung talagang nalalaman ninyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila ng lahat na ating nabatid, ang mga salita ng propeta at talata sa banal na Quran na sinasabi ng Allah sa Quran, kaya dito na dahilan kung bakit para tayo magising at hindi na mahibang at tayo ituon natin ang ating mga oras sa pag-ibada, pagsamba sa Allah. Kaya akala ng iba, ang basihan ng katayuan ng buhay ay sa pamilya o pera, katungkulan at karangyaan. Ngunit sinabi ng Allah sa banal na Quran, inna lil muttaqina mafaza.
katotohanan na silang mga matatakutin ang tunay na nagtatagumpay. At sinabi pa ng Allah sa Quran, inna akramakum indallahi atqakum, at katotohanan ang pinakamarangal sa inyo sa Allah ay kung sino ang may takot sa Kanya. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, yaqulu la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna adzu minha al-adal walillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sinabi ng Allah, sinabi nila, kapag makabalik man tayo sa Madina ay sadyang palalabasin ng mas marangal roon ang mas mababa. At para sa Allah ang karangalan at para sa kanyang mensahero at para sa mga mananampalataya, ngunit ang mga mapagkanuri ay walang nalalaman. Mga kapatid sa pananampalataya, dalisayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging makatotohanan tayo, maging makatotohanan sa Allah, sa ating relihiyon, sa ating sarili at sa ating mga gawa. Kaya tayo ay huwag mabilang sa mga taong nahilibang sa kagalakan. Tayo hindi kinakalimutan ang mundo, ngunit huwag lumampas sa limitasyon. Sinabi nga ng Allah sa Quran, wabtagi fima ataqallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Sinabi ng Allah, at hangarin mo ang anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo na tahanan sa kabilang buhay, at huwag mo ring kalimutan ang iyong bahagi sa mundo. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong mabilang sa mga taong nahibang sa kasiyahan na dahilan kung bakit sila nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya talaga ay para sa mga mananampalataya, na kung saan ito'y nakatala na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat. Kaya huwag tayong mahibang sa kagalakan sa mundo na dahilan para makalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadalika tufassilu ayati liqaumi ya'lamun. Sinabi ng Allah, sabihin mo, sinong bumawal sa palamuti ni Allah na yaong ipinalabas niya para sa kanyang mga alipin at sa mga malilihis mula sa mga biyaya. Sabihin mo, ang mga ito ay para sa mga yaong naniniwala sa buhay sa mundo, lalo na sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din aming nililinaw ang mga talata para sa mga taong nakakaalam. Mga kapatid sa pananampalataya, pinabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat sa atin na kung saan binigyan tayo ng sapat na katinuan at kaisipan para madagawa natin ang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Allah. Gayunpaman, ang ibang tao ay madalas niyang iniiwan ang gawain para sa walang hanggang tahanan at ginagawa ang pansamantalang tahanan bilang kanyang pinakamalaking aalalahanin. Kaya kanyang lahat na gawain ay napupunta sa mundong ito kaysa sa kabilang buhay, dahil dito niya na itutuon at dito nahuhumaling ang kanyang puso't isipan na dahilan ng kahibangang kagalakan at nakalimot sa kabilang buhay. Nakakahibang ang walang direksyon na buhay, ngunit sinabi ng Allah sa Quran, apahasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilayna la turja'un. Sinabi ng Allah, bakit inakala ba ninyo na tanging nilikha lang namin kayo na laro-laro at tunay na kayo patungo sa amin at hindi na pababalikin? Sinabi ng Allah sa banal na Quran, bakit inaakala ba ninyo na tanging nilikha lang namin kayo na laro-laro at tunay na kayo ay patungo sa amin at hindi na pababalikin? Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na pinabatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay babalik sa kabilang buhay, at paghandaan natin ang kabilang buhay na mag-ipon tayo, gumawa tayo ng kabutihan para sa ikalulugod ng Allah. Kaya pakinabangan ang oras sa may kabuluhan at huwag mahibang. Mga kapatid sa pananampalataya, sumunod tayo sa propeta para hindi mahibang sa mundo, panghawakan ang kanyang katuruan. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أَحَدِكُمْ سَبِيلَ رَشَدٍ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Sinabi ng Allah at sinabi ng yaong naniwala,
O aking pamayanan, sundin ninyo ako, gagabayan ko kayo sa landas ng patnubay. O aking pamayanan, ang buhay sa mundong ito ay tanging kagalakan lamang at katiyakan ang kabilang buhay ang siyang matatag na tirahan. Mga kapatid sa pananampalataya, napiliin ang kabilang buhay para hindi tayo magsisi at huwag tayong mabilang sa mga nahibang na nagalak dito sa mundo na kung saan alam natin ang kabilang buhay na ito'y punong-puno ng kaligayahan, katiwasayan at pagpapala ng Allah. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran patungkol sa kabilang buhay na kung saan wa may hadihid dunya illa lahu wa la'ibu wa inna daral akhirati lahiya hayawanun law kanu ya'lamun. Sinabi ng Allah, at itong buhay sa mundo ay hindi kundi libangan at laro at katiyakan ang tahanan ng kabilang buhay ay sadya siyang pamumuhay kung nalalaman lang nila. Mga kapatid sa pananampalataya, na ang paraiso ay ito ay buhay na walang hanggan. Nakatago ang kasiyahan sa paraiso na para pagsikapan ng mananampalataya makamtan niya ang gantimpala sa kabilang buhay na inaasam-asam ng mananampalataya. Ito ang paraiso na kung saan inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu a'dadtu li ibadis salihin ma la ayna ra'at wala udana sami'at wala qatara ala qalbil bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sinabi ng Allah, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah, aking ipinahanda para sa aking mga matutwid na alipin ang wala pang matang nakakita at wala pang tengang nakarinig at hindi pa sumagi sa puso ng tao, kaya't inyong basahin kung nais lang ninyo. Kaya wala pang nakakaalam na sarili kung ano ang itinatago para sa kanila mula sa kasiyahan ng mga mata bilang pabuya sa dating lang mga ginawa. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya dito mga kapatid, pagsikapan natin, paghandaan na kung saan makamtan natin ang paraiso ng Allah. Humingi tayo ng Allah, humingi tayo ng awa sa Allah at habag at patnubay gabay para sa ating patutunguhan. Manatili tayo sa matuwid na landas at patutunguhan ang kabilang buhay. Ito ang paraiso ng Allah at hindi tayo parusahan sa halibingan, hindi tayo parusahan sa impyerno. Papasukin tayo sa pinakamataas na antas ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.